Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Thanksgiving. Ano po? Ang mundo ngayon ay nagse-celebrate ng tinatawag nating pasasalamat. Ano po? Ang unang tanong ay, kanino ba kayo nagpapasalamat? Ang tao, marami nagpapasalamat sa kapwa-tao, nagpapasalamat sa pamilya, pero nakakalimutan nilang magpasalamat sa dapat nating pasalamatan. Ano ho? Kaya sa pagkakataong ito ay ituon natin ang ating puso at pag-iisip sa ating pagpapasalamat. At ang isang tanong, pangalawang tanong ay, kanino tayo magpapasalamat? Yung una, pangalawang tanong ay, bakit ba tayo magpapasalamat? Ano po? Bakit kayo magpapasalamat? Ha? Kailan kayo nagpapasalamat? Yan yung mga tanong, no? Kailan ba tayo dapat magpasalamat? Alam niyo sa Indonesia, may term silang salamat, silamat. No, ang ibig sabihin, hello. Pero tayo dito, we say thank you. O pag sinabi nating salamat, it is a form of gratitude. Ano po? Yung tayo magti-thank you. Alam, tayo mga Pilipino, alam natin yung term na thank you eh. Ha? Marami nga tayong terminong ginagamit. TY, thanks. Di ba? Tayo na lang nagkakaintindihan, mga ganon. Oy, basta yan yung ginagamit nila. Pero sa Indonesia, yung term na salamat ay hello. Ano po? Pag sinabing salamat malam, good afternoon. Okay. Yun yung term na kanilang ginagamit. So, pero dito sa atin, when we say thank you, ano ho? There is a reason why we say thank you. Pag nagsabi tayo sa Panginoong salamat, ano po? Salamat ay ano ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat? Una, nagpapasalamat tayo sa kanyang kaligtasan, given yun, na binigay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo, there was a time in my life na yung aking devotional, ang aking nilalagay ay lahat ng pasasalamat ko sa Panginoon. Lalo tigit bago ko isara yung aking mata, ina-enumerate ko. Ano yung dapat kong ipagpasalamat kay Lord today? Of course, yung life, yung strength, opportunity, yung pag-iingat niya, yung kanyang giving yun eh. Giving yun eh. Pero, kung minsan, ay parang yung ating papasalamat ay galing na lang dito, hindi galing dito. Ha? Paano natin masasabing yung ating pasasalamat sa Panginoon ay talagang galing sa kaibuturan ng aking puso? Alam niyo, namatay yung aking father, ay marami nagsasabing ganun, may sincerest sympathy. May heartfelt sympathy. Paano ko malalaman na talagang sincere ka sila o nagigreet lang o heartfelt sympathy doon sa tao? Diba? Unless
na-express niya yung dahilan niya kung bakit niya sinasabing sincere sympathy, my heartfelt sympathy, kasi nakaibigan ko ang father mo, kakilala ko siya. O di, medyo, hindi nagkukunwari ito. Di ba? Pag sinabi niya, my deepest sympathy at nakikisimpati ako sa inyo, nakikiramay ako sa kalungkutan na inyong dinadala. So, paano mo malalaman kung talagang totoo yung sinasabi? Ano po? Paano natin malalaman kung talagang totoo ang ating sinasabi na talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon? What? Ano po? So, yung atin bang pasasalamat ay talagang galing sa kaibuturan ng ating puso, mga kapatid. Kaya dito, pinili ko yung talata sa Marcos Kapitulo 12, yung later part ng text na doon din ito. Dito naman, nakabase dito sa Lucas Kapitulo 17. Ang Panginoon ay naglalakbay patungo sa Jerusalem, dumaan sila sa Samaria, at meron silang mga pinuntahang mga village. Pagpunta nila doon sa isang village, ay bigla silang sinalubong ng 10 lalaki. At nung sinalubong ng 10 lalaki, ang sabi ng mga lalaki, Rabay, Panginoon, mahabag ka sa amin, mahabag ka sa amin, mahabag ka sa amin. Nung kanyang tinignan, hindi sila lumalapit. At habang lumalapit siya, sila naman ay lumalayo. Ano ba ito mga ito? Kayo ba nakakita ng gano'n? Ha? Nagsasabing mahabag, tapos paglalapitan mo sila, ipapalayo. Kasi yun ang customary nila. Pagka lumapit sila, ay kasalanan nila yon. Pag sila'y nakahawa, kasalanan nilang immortal sa Panginoon. Kaya sila hindi lumalapit. Kaya, nung sila'y papalayo, ang sabi ng Panginoon, teka, iba yata yung klase ng mga taong ito Talaga nga namang ketungin pala sila. Ketungin. At dahil sila'y ketungin, ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka po sa amin, pagaligin mo po kami. Anong sabi ng Panginoon? Simpleng-simple ang pagkakabigkas sa talata, kayo'y humayo at ipakita ninyo ang inyong sarili. Kanino? Kanino ipapakita ang sarili? Sa pare. Sa mga panahong yon, legally, ang isang ketongin na may sakit, para siya ay muling makahalubilo, i-declare siya ng pare sa mga panahong yon na siya na ay malinis. Yan. At nung sila nga ay nagpunta, nung kanilang ipinakita ang kanilang sarili sa pare, sila ay gumaling na. Sila ay gumaling na. Nung sila ay gumaling, sila'y umalis. Merong isang nakaalala. Ang sabi sa atin sa talata, at isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, nakikita niyo ba sa teksto, mga kapatid? Nang nakita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik. Nanumbalik sa Panginoon, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. Hindi siya matahimik. Talagang nagingay siya. At siya'y nagpatira pa sa kanyang panan at nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. Hindi pa pala ito Hudyo. Yung Hudyo na talagang pinagaling ng Panginoon, hindi na nagbalik. Kasi sila'y na-declare ng clean. Pero itong Samaritano, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang taong nagpapasalamat ay merong gagawin. Hindi lang magsasabing, thank you, TY, salamat. Hindi lang basta ganon. Kaya pag tayo ay nagpapasalamat at talagang sincere tayo nagpapasalamat, word must not be enough. Word must not be enough. We say, thank you. Tapos, karamihan sa atin ganon.
Kung minsan pa nga, nakakalimot tayo magpasalamat. Magsalita ng thank you. Ay, hindi ako nakapag-thank you. Pero kung tayo nagpapasalamat, we show. Dapat nating ipakita in form of action. Mga kapatid. So, ang tanong sa atin, tayo ba talaga nagpapasalamat sa Panginoon? Anong form ng action ang inyong ipinakita? Ang sabi ni Haring David sa Salmo, Kapitulo 103, ano sabi doon? Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Pagpalain mo ang Panginoon, O kaluluwa ko. Pagpalain mo, O kaluluwa ko. Pagkatapos sinabi niya doon, huwag mong kalilimutan ang lahat ng kanyang benepisyong ipinagkaloob sa iyo. Tapos, ninumerate niya yung mga benepisyo. Napakaraming benepisyo ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon araw-araw. Pero, paano natin pinasasalamatan ng Panginoon, mga kapatid? Dito, talagang ang Samaritano, isinisigaw niya ng malakas na tinig. Nagparita pa. Yung action niya, nagpatira pa. Ano? Yung talagang nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon at lubos-lubos na nagpapasalamat. Pag ikaw ay nagpatira ba at talagang yumukod ka nung ginagawa mo. Ha? Sinasamba. Di ba? Pinupuri. Binibigyan papuri ang Panginoon. So yun ang kanyang ginawa. Yun ang kanyang ginawa. At ano ang sabi sa atin sa talata 17 at 18? At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, anong hinanap ng Panginoon? Merong sinabi ang Panginoon, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan naroon ang siyam? Ba? Nagkakaroon ng audit ang Panginoon? Hindi pa 10 kayo? Nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Saan naroon ang siyam? At sa 18, walang nagbalik upang maluwalhati sa Diyos kundi itong taga-ibang lupa. Taga-ibang lupa pa, Samaritano pa. Pero yung talagang tunay na Hudyo, nakalimot na magpasalamat. Baka nangyayari ito sa atin, mga kapatid. Tayong mga tunay na mga Adventista, nakakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Kaya, panahon upang tayo ay gumising at magpasalamat, mga kapatid. Amen? Aba, nakatulog na ang mga area G. Amen? Mga kapatid. Ha? Ano ang sabi sa atin sa 17? Alam niyo, tinitignan ng Panginoon ang bawat puso natin. At sinabi niya sa kanila, magtindig ka. Yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sino nagpagaling? Ang Panginoon, di ba? Pero bakit niya sinabing pananampalataya? For a reason, mga kapatid. Yung respond natin sa Panginoon ang tinitignan niya. Mga kapatid, sa bawat pabor, sa bawat bendisyon, sa bawat biyaya, sa bawat pagpapala na tatanggapin natin, mga kapatid, tinitignan ng Panginoon ang reaksyon natin. Self-check, mga kapatid. Anong reaksyon mo sa lahat ng pabor na binibigay ng Diyos sa iyo? Ano ang reaksyon natin, mga kapatid? Namamatagpuan tayo ng Diyos na kagaya ng Samaritano. Mga kapatid, mayroong statement sa Spirit of Prophecy, Signs of the Times. Ang sabi dito, ang kitongin na bumalik at nagpasalamat ay isang Samaritano. At mas maging matindi ang pagpuri at pasasalamat kaysa siyam.
Lalo niyang nalasap ang habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan. Ano daw ang dahilan, mga kapatid? Paglubusan nating isinuko ang ating sarili at sinamba natin ang Panginoon kagaya ng Samaritano, mas lalo nating malalasap ang biyaya, ang habag at pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon sa atin kung magre-respond tayo ng tama sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos. What can we say? Aba, tulog ang area G. Amen? Mga kapatid, alam nyo, hinahanap ng Panginoon na reaksyon natin. Kung tayo nga talaga ay nagpapasalamat o hindi. Mga kapatid, amen? Amen! Yan, malakas-lakas. Nagising na. Nagising na. Mga kapatid, mahalaga. Ha? Ngayon, dito sa kasaysayan ng Kitongin, ito yung bagay na yon. Pero nais kong tignan pa natin ang isa pang maikling kasaysayan. Maikling kasaysayan yung Kitongin na yan. Pero meron pang nagpapasalamat sa banal na kasulatan. Ito naman yung babaeng balo. Okay? Ito naman ang nakatala sa 12:42. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos isang bilis. Hindi ko alam kung ano yung beles na yan o bilis. Ha? Ibig sabihin, isang pera. 43, ang sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad. At sa kanya sinabi niya sa kanila, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Bigyan ko kayo ng background. Isang araw, ang Panginoon at ang kanyang 12 alagad pumasok sa templo. Umupo sila diyan sa pinakahuli. At alam ninyo, sangayon sa kasaysayan, ang templo nung araw sa Jerusalem, mayroong mga offering box. Ang offering box sa templo ay 13. Meron dito sa harap, meron dyan sa gitna, at meron dyan sa likod. Ang mga lalaki lang ang nakakapunta sa harap. May discrimination, matindi discrimination ng araw. Yung mga babae, doon lang sila sa likod. Nakakapasok din sila sa templo, pero doon sila sa likod. Hindi kagaya ngayon na ang mga nangunguna dito sa atin ay mga babae. Meron pa nga babaeng head elder. Ano po? Pero nung araw talagang matindi ang discrimination. At yung mga babae, yung mga mayaman, talagang pag naghulog sila, lalo na yung mga Pariseo, mayaman, meron pang alalay. Meron pang tagadala ng offering. At pag naghulog, ay talagang hindi lang basta ihuhulog, kundi may pabagsak para malakas, para maririnig ng lahat. Yung mga Hudyo, pag titignan nyo ngayon, pumunta kayo sa Jerusalem, showy sila sa pananampalataya. Parang masyado silang showing, pinakikita nilang banal sila. Yung tradisyon pa lang yun, na nakalagay sa banal na kasulatan, noong pang-araw. Talagang pabagsak yung malalaki, talagang pinaririnig sa buong templo, na talagang malaki ang inihulog niya. Itong babaeng balo na nandoon sa huli, it's the opposite. Kung kailan na wala nang masyadong tao na naguhulog, nakaupo lang siya doon sa tabi. Hiyang-hiya siya, baka may makakita. Pero nung kanyang ihulog ang 2 peta, ay halos patago. Kasi baka marinig ang kilanting, nahihiya siya. Pero pag alis niya, siya ay umalis na buo at loob niya ay nagpapasalamat.
At napansin ng Panginoon, itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Look. Ang sabi niya, tingnan nyo ang babaeng yan. Ha? Siya'y mahirap, siya'y dukha, pero siya'y umaalis na talagang patalon-talon at masaya sapagkat nakapagbigay siya sa Panginoon. Yun ang kasaysayan na nakita. Kaya ang sabi sa atin sa 44, talata, kapitulo 12, 44, sapagkat, 44 ito, hindi 43. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis. O nga naman, kung minsan yung ating offering, yung ating natitira, yun yung ating ipo-offer. Ang sabi ng Panginoon, kinukondem pala ng Panginoon yan, datapot siya sa kanyang kasalatan, sa kanyang kahirapan, ay inihulog ang buong nasa kanya. Wow. Inihulog ang buong nasa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang dalawang salapi, ayun na lang pala ang kanyang kayamanan according to the text. Ha? Inihulog ang buong sa kanya. Ha? Nasa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Malupit. Kayo ba, pag pumunta kayo sa church, ibibigay nyo lahat yung inyong pera? At hindi kayo magtitira ng pamasahe? Ha? Kayo ba'y natatakot kung minsan na mawala ng pera sa wallet? Medyo nakakatakot nga naman kung pagka minsan mawalan ka ng pera sa wallet at hindi naman ang dahilan na yung offering mo sa Panginoon, kundi yung bang wala ka ng pera. May mga taong pag wala ng pera sa wallet ay may phobia na. Ha? Nangungutang na. Ano po? Pero itong babaeng ito, he doesn't care kung wala siya. Ang mahalaga ay nakapagpasalamat siya sa Panginoon. What can you say? Amen. Pagpalain nawa ng doble ang lahat ng nagsabi ng amen. Mga kapatid, alam niyo, yun ang mensahe ng talata. Mga kapatid, yun ang mensahe ng talata. Ano ang sabi sa atin sa Spirit of Prophecy? Counsels on Stewardship, 175 paragraph 1, ang sabi sa atin, kanyang ginawa ang pinakamahusay niyang magagawa upang magpasalamat. Magpasalamat, mga kapatid. Ang ginawa niya ay bantayog sa lahat ng panahon at ang kasiyahan niya ay magpakailanman. Wow! Matindi yung statement sa Spirit of Prophecy. Monumental in all the ages. Ha? Yung ginawa ng babae, mga kapatid. Ha? Ang kanyang puso ay sumama sa kanyang kaloob. Ang halaga ay hindi sinukat sa halaga ng pera, kundi sa pag-ibig niya sa Diyos. What can you say? Amen. Amen, mga kapatid. Minsan ang ating pagbibigay ng offering at ang ating pasasalamat sa Panginoon ay dapat kung ano yung tayo'y masayang magkaloob sa ating Diyos, mga kapatid. Ito ang siyang mahalaga. At every time we do something, let's do it to praise God and to thank the Lord. At lalong katanggap-tanggap ang ating mga offering, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, lagi kong, mamaya, natutokso na ako magkwento. Natutokso na ako magkwento. Ano ang lessons learned natin, mga kapatid? Okay? Lessons learned. Number 1, doon sa 10 kitungin, kakaunti lang ang lubos na nakakaala ng pasasalamat. Kakaunti, hindi lahat. Sa ratio ng 10 leper, 1:10. Kayo ba kasama sa 1 o kasama kayo sa 9? Saan tayo kabilang, mga kapatid? Ha? Saan tayo kabilang? Sana matagpuan tayong kasama lahat ng area sa nag-iisang kitungin. Amen? Oh, malakas ang amen.
Pangalawa, naghihintay ang Diyos sa ating tugon sa kanyang mga kaloob. Ha? Sinusuri pala ng Panginoon, hinihintay pala ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Kristo, doon sa iisa na nagbalik ay, nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Nasaan yung iba na pinagaling ko? Mga kapatid, sana huwag tayong makalimot. Pangatlo, lalong napalapit sa Diyos ang pinagaling dahil sumigaw siya ng papuri at pasasalamat. Hindi siya nakontento na magsabing, Lord, salamat. Hindi lang pabulong, kundi pasigaw. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mga kapatid, ang taong lubos na pinagpala ng Panginoon, pinuspos ng kanyang pagmamahal, hindi po tatahimik sa bahay. Kundi ipapakita niya sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaanak, sa lahat ng taong kanyang nakukontak na meron siyang Diyos na buhay na siyang nagkakaloob, nagpapala at nagliligtas sa kanya. Amen? Amen. Mga kapatid. Pang-apat, dapat malaman ng iba ang mabuting bagay na nagawa ng Diyos sa iyo. Kung merong bagay na mabuting dapat malaman ay yung mga bagay na nagawa ng Diyos. Ikaw ba'y hindi nagpapasalamat dahil hindi ka na-COVID? Ikaw ba'y nagpapasalamat dahil na-COVID ka? Naligtas ka naman? Ikaw ba'y nagpapasalamat na bagamat mako-COVID kayo, maliligtas ka? Magpasalamat tayo mga kapatid. Ano man ang ating dadanasin, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya ang ating kasama. Pag siya ang ating kasama, hindi natin makokontento ang ating sarili na manahimik lamang. Habang naaalala mo ang mga bagay na nagawa ng Diyos sa iyo, lalong lumalakas ang iyong pagtitiwala at nawawala ang pangamba. Alam niyo, ang takot siyang pinakadakilang kalaban ng tao sa panahon ng COVID. Takot sa COVID, takot magpabaksin, takot magpaswab, takot din na ma-COVID dahil kaya merong ito lahat. Ang kalaban natin ay takot, mga kapatid. Pero ano ang bagay na magpapalakas sa atin? Yung tayo'y magpasalamat at magtiwala sa Panginoon. What can we say? Malakas-lakas. Pero hindi palubusang malakas. Hindi kagaya ng ketongin na napakalakas, mga kapatid. Ang sabi sa atin, magandang panimula ng pag-iisip sa pagsamba. We can find more reason to thank the Lord, to praise Him, to worship Him, when it is in our hearts and in our minds to thank Him because of the goodness that we have experienced, mga kapatid. Amen? Amen. Yan. Nakikilala na ng iba ang biyaya sa pagliligtas ng Diyos. Alam niyo ito ang dahilan kung bakit tayo mga anak ng Diyos, makikita na meron tayong Diyos na nagpapala, Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapatnubay sa atin, naggagabay sa atin. Ano man ang nangyayari sa bayan ng Diyos, alam niyo mga kapatid, hindi niyo na itatanong, sa Cavite Mission tayo ay namatayan ng manggagawa. Sa Cavite Mission, ang karanasan ng pamilya ni Pastor Canosa talagang matindi. 6 sa kanyang pamilya ang namatay. Pero sa kabila ng lahat ng bagay na yon, ang Cavite Mission ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon at hindi mapigilan. Amen? Mga kapatid, maraming dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat. Doon naman sa babaeng balo. Sinukat ni Jesus ang pagbibigay base sa kakayahan at pag-ibig. Ha? Base sa ating kakayahan at sa pag-ibig, tumitingin ang Panginoon sa bawat isa sa atin.
O minsan, hindi proportion yung ating pagmamahal sa ating ipinagkakaloob, sa ating mga serbisyong ipinagkakaloob sa Kanya. Ang pagkakaloob ng balo ay ibinigay lahat, pati ang Kanyang ikabubuhay, mga kapatid. Minsan natatakot tayong bitawan ng ating mga hanap buhay, kaya tayo ay nakakalabag sa pagnilin sa Kanyang mahal na araw. Minsan natatakot tayong ilaban ang ating prinsipyo, baka tayo matanggal sa trabaho. Minsan ay maraming mga dahilan kung pagkaminsan nating ipinapalit ang ating personal na dahilan at ating kakaligtaan ng ating prinsipyo sa pananampalataya. At ang sabi dito, ang pagkakaloob ng balo ay nagdulot ng luhang may kasiyahan. Alam ninyo, siya ay masiglang umaalis pero tumutulo ang kanyang luha na may kasiyahan. Ibig sabihin, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa ay tumatalon sa kasiyahan, mga kapatid. Yun ang pasasalamat na tinitignan ng Panginoon. Tumitingin ang Diyos sa motibo ng pagkakaloob. Mga kapatid, kung tayo'y magkaloob, tumitingin. Alam niyo, merong isang professor sa Ayas. Naging church pastor ako sa Ayas, mga kapatid. At ito lagi kong nasa sambit. Isang professor na Japanese, si Dr. Kobayashi. Siya ay doktor, kilala siya sa writings. Kilala siyang, hindi ko alam, hindi naman siya perfect, mga kapatid, pero yung kanyang commitment sa paglilingkod, gayon na lang. Nung ako'y pastor doon, siya ay na-elect bilang isang diakono. Doktor siya, ha? Doktor pisasabi, pero na-elect siyang diakono. Ang kanyang work ay kagaya niyan sa sound system, operator. Alam niyo, si Dr. Kobayashi, faithful siya na before midweek, nandoon na siya maaga. Pinagbastan ko. Talagang faithful siya sa kanyang duty. Before vesper, alas 6:30, nandoon na siya alas 7. Nakapix na lahat. Talagang faithful itong doktor na ito. Hindi niya hinahanap yung mga kasama niya. Yung mga kasama niya dadating, patapos na. Siya yung una at siya pa rin yung huli. Aba, kasi magliligpit siya ng sound system pag natapos ang service, ang mga tao'y nakalis na. At kung meron kaming special service, sabihin lang sa kanya ahead of time, dadating po siya faithfully. At one time, pinipix niya yung sound system one day. Siya pumunta ng gano'n na lamang. Sabi niya, may sira yata itong sound system. At inayos niya. At tinanong ko, Dr. Kobayashi, sabi ko sa kanya, bakit gano'n na lang ang iyong pagtatapat sa paglilingkod? Alam niyo, hindi ko malimutan ang kanyang sinabi. Ang kanyang sinabi, ginagawa ko ito bilang paglilingkod ko at pasasalamat ko sa Panginoon, not for anybody else. Alam niyo mga kapatid, maging ang tayong mga officer ng church at tayong mga miyembro, pag tayo'y gumawa sa church, anumang pinakamaliit na bahagi, maski na yan ay magmap at magpunas lang ng upuan, at ikaw ay maglinis ng banyo, mga kapatid, gawin mo yan, hindi para sabihin mo, ay, ako'y naapi-api dito, bakit itong binigay na assignment sa akin? Ha? Ako yata'y palagi nilang nakikita. Hindi. Gawin mo yan alang-alang sa Panginoon. What can you say? Aba, gising. Mga kapatid, either offerings natin, paglilingkod natin sa ating kapwa, paglilingkod sa loob ng church, yung mga nangangailangan, at kung kanino pa man, let's do things for the Lord, in the name of the Lord, pasasalamat natin sa Panginoon, pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Mga kapatid,
naway gawin natin ito sa loob, labas ng iglesia, sa loob, labas ng ating tahanan, at gawin natin ito mula sa kaibuturan ng ating puso, yung ating pasasalamat sa Diyos. At wag nang natin ito gagawin kung kailan tayo kailangan, kundi gawin natin ito araw-araw. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating paglilingkod at pagpapasalamat sa tuwi-tuwi. God bless. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang